kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang batang nasa fountain ng Diplomat Hotel. Tahimik ang gabi sa Baguio. Yung klaseng katahimikan na parang may tinatago, parang may hinihintay. At sa gitna ng lamig at hamog, nakatayo ang isang abundonadong gusali, ang Diplomat Hotel. Matagal na itong kilala, hindi lang dahil sa kasaysayan nito, kundi dahil sa mga kwentong ayaw ng kalimutan ng lugar na yon. Pero ang pinakakakaiba sa lahat ay ang kwento ng batang nagpapakita sa fountain. Hindi ako naniniwala sa multo. Yan ang lagi kong sinasabi noon. Hanggang sa isang gabi, napilitan akong magbago ng isip. Nagpunta kami ng Baguio ng mga kaibigan ko. Simpleng bakasyon lang. Road trip, kain, picture, tawanan. Hanggang may nagbiro. Puntahan natin yung Diplomat Hotel. Nagtawanan pa kami noon. May halong kaba, pero mas nangingibabaw ang excitement. Kasi 'di ba, iba yung thrill kapag alam mong may kakaiba sa isang lugar. Bandang 9:00 ng gabi nang makarating kami. Malamig ang hangin. Hindi yung preskong lamig, kundi yung lamig na parang dumidikit sa balat. Parang may humahawak. Pagpasok namin sa compound, agad kong napansin yung fountain. Nasa gitna siya. Luma, sira-sira, tuyot. Walang tubig. Pero ewan ko, parang may kakaiba sa paligid nun. Tahimik. Sobrang tahimik. Dito daw may batang nagpapakita, sabi ng isa kong kaibigan. Tumawa ko. Siyempre, lahat ng haunted may bata. Pero hindi ako makapagpigil na mapatingin ulit sa fountain. Parang may humihila ng tingin ko pabalik doon. Naglibot muna kami. Kumuha ng pictures, nagvideo. May mga nagbibiroan pa. Pero habang tumatagal, parang nababawasan ang ingay namin. Hindi dahil napapagod kami, kundi dahil parang hindi kami dapat maingay doon. Bandang 10:00, nagkayayaan ng umuwi. Isa-isa nang lumabas ang mga kasama ko. Pero ako, naiwan ako saglit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may gusto akong balikan. Yung fountain. Lumapit ako. Dahan-dahan. Naririnig ko na lang yung sariling yabag ko sa semento. Tok, tok, tok. At habang papalapit ako, lalo akong giniginaw. Tumigil ako sa harap nito. Wala naman talagang kakaiba. Sirang bato, bitak-bitak na gilid, at tuyong loob. Pero may pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Hello? Mahina akong tanong. Hindi ko alam kung bakit ako nagsalita. Siguro dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na wala talaga. Walang sumagot. Pero may narinig ako. Isang mahinang tunog. Parang patak ng tubig. Patak. Patak. Napakunot ang noo ko. To yung fountain to ah. Bulong ko sa sarili ko. Patak. Patak. Mas lumakas. Mas malinaw. Parang may tubig sa loob. Kahit alam kong wala. Unti-unti akong lumapit pa at sumilip sa loob at doon ko siya nakita. Sa pinakagitna ng fountain, may nakatayong bata. Hindi ko agad napansin kasi hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya, nakatungo. Basang-basa ang damit niya. Napaatras ako. Hoy, may bata dito! Sigaw ko. Akala ko isa sa mga bisita lang. Pero walang sumagot. Wala na pala ang mga kasama ko. Bumalik ang tingin ko sa fountain.
Nandun pa rin siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. At doon ko nakita ang mukha niya. Papla. Namumutla na parang walang dugo. Ang buhok niya dikit sa mukha. Basang-basa. Pero ang pinaka nakakatakot, ang mga mata niya. Hindi siya kumukurpak. Diretso lang ang tingin sa akin. At kahit walang tubig sa fountain, kitang-kita ko, may tumutulong tubig mula sa katawan niya. Patak, patak. Hindi ako makagalaw. Parang may humawak sa paa ko. Kuya, mahina niyang sabi. Nanigas ang buong katawan ko. Kuya, tulungan mo ko. Bigla siyang kumilos. Isang hakbang sa loob ng fountain. Pero ang tunog, hindi tunog ng paa sa bato. Tunog ng paa sa tubig. Splash! Doon ako natauhan at tumakbo. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako huminto. Pagdating ko sa gate, hinihingal ako. Tinawag ako ng mga kaibigan ko. Anong nangyari sa'yo? Hindi agad ako nakasagot. Nanginginig ako. May bata. Mahina akong sabi. Sa fountain. Nagtinginan sila. Tahimik. Tapos yung isa sa kanila, dahan-dahang nagsalita. Wala nang bata doon. Matagal na. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ako agad nakapagsalita pagkatapos kong sabihin na may nakita akong bata. Tahimik kaming lahat. Yung tipong katahimikan na hindi mo kayang baliin. Kasi pakiramdam mo, may idang nakikinig. Anong itsura? Tanong ni Paolo. Mabagal akong lumingon sa kanya. Basang-basa, maputla, at napahinto ako. Hindi ko masabi yung tungkol sa mata. Nagtinginan silang lahat. Tapos yung isa naming kasama, si Rina, dahan-dahang nagsalita. May kwento dyan. Biglang parang mas lumamig ang hangin. Anong kwento? Tanong ko. Huminga siya ng malalim bago sumagot. May batang lalaki daw na namatay dyan sa fountain. Hindi ako kumibo. Matagal na, noong panahon pa na ginagamit pa yung lugar, bago pa siya naging abandoned. Paano siya namatay? Tanong ko. Hindi agad sumagot si Rina, parang nagdadalawang isip. Tulak daw. Napakunot ang noo ko. May mga batang naglalaro, tapos may nag-away. Nahulog siya sa fountain. Tapos, nalunod. Tanang ko agad. Umiling siya. Yun nga ang hindi maintindihan. Kasi minsan daw, walang tubig yung fountain. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Pero, tuwing may nakakakita sa kanya, laging may tubig. Hindi na ako nakapagsalita. Parang bumalik lahat ng nangyari kanina. Yung tunog ng patak, yung basang damit, yung tunog ng splash kahit tuyot ang fountain. Kuya, tulungan mo ako. Nanginginig na ang kamay ko. Uwi na tayo, sabi ko. Hindi na kami nagtagal. Tahimik ang biyahe pa uwi. Walang nagbiro, walang nagsalita. Pero habang nasa sasakyan ako, hindi mawala sa isip ko yung mukha ng bata at yung boses niya. Pagdating ko sa tinutuluyan namin, diretso ako sa kama. Pagod na pagod ako. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Parang may mali. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may basa. Dahan-dahan akong bumangon. At doon ko napansin, may tubig sa sahig. Maliit lang, parang tumulo lang. Pero hindi naman umulan. Walang leak, walang baso na natapon. At mas lalo akong nanlamig nang makita ko ang bakas. Mga bakas ng paa. Maliit, bata, papunta sa banyo. Hindi ako gumalaw, hindi ako humina. Dahan-dahan kong sinundan ng tingin.
At napansin ko, nakabukas ang ilaw sa banyo. Hindi ko maalala kung iniwan ko yun na bukas. Dahan-dahan akong tumayo. Bawat hakbang ko mabigat. Parang ayaw kong makarating doon. Pero kailangan kong tingnan. Paglapit ko sa pinto, unti-unti ko itong tinulak. Creak! Pagbukas ko, wala. Walang tao. Pero basa ang sahig. At sa salamin, may nakasulat. Hindi dugo, hindi marker. Tubig. Unti-unting bumubuo ng mga letra. Parang may invisible na kamay na nagsusulat. At doon ko nabasa, Kuya. Nanlambot ang tuhod ko. At bago pa ako makagalaw, biglang tumulo ang tubig mula sa gripo. 1, 2, 3, hanggang sa bumuhos. Biglang bumaha ang lababo. At sa loob ng tubig, may nakita akong refleksyon. Hindi ako, isang bata. Nakatayo sa likod ko. Mabagal akong napalingon. Wala. Pagbalik ko sa salamin, nandun pa rin siya. Gumiti, pero hindi normal na ngiti. Parang pilit, parang may sakit. At bigla siyang nagsalita. Kuya, hindi ako makaalis. Napatras ako, napatumba. At sa isang iglap, nawala ang tubig, nawala ang sulat, nawala ang lahat. Pero hindi ang pakiramdam. Hindi siya sumunod sa akin dahil matagal na pala siyang nandito. Hindi na ako natulog pagkatapos ng nangyari sa banyo. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, nakatingin sa sahig, sa mga bakas ng paa na unti-unti nang natutuyo. Parang walang nangyari. Pero alam kong hindi ako nananaginip. Kuya, hindi ako makaalis. Paulit-ulit sa isip ko ang boses ng bata. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil nakatulog ako, kundi dahil hindi na ako pumikit. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko ang mga kasama ko. Tahimik sila. Parang may alam. May sasabihin ako. Sabi ko. Nagkatinginan sila. Tapos umupo kami. Kinuwento ko lahat. Simula sa fountain, hanggang sa banyo, hanggang sa salamin. Walang nagsalita habang nagsasalita ako. Pagkatapos, si Rina ulit ang nagsalita. Hindi kanya iiwan. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. May mga kwento na kapag nakita ka nung bata, sumasama siya. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi dahil gusto kanyang takutin, kundi dahil gusto niyang makaalis. Pero bakit ako? Tanong ko, halos pabulong. Sumagot si Paulo, baka ikaw yung unang nakinig. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Naaalala ko yung sinabi ng bata. Kuya, tulungan mo ko. Hindi na ako mapakali. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Hindi pwedeng kwento lang. Kaya bumalik ako, mag-isa. Hapon pa lang, nandun na ako sa Diplomat Hotel. Mas maliwanag, mas malinaw ang paligid. Pero mas ramdam ko ang bigat. Diretso akong pumunta sa fountain. Wala ulit tubig, tuyot, tahimik. Pero ngayon, hindi na ako natatakot lang. May hinahanap na ako. Lumibot ako, tinignan ko ang mga gilid, ang mga bitak, ang mga lumang bato. Hanggang may napansin ako. Isang maliit na uka sa gilid ng fountain. Parang may nakasiksik. Lumapit ako at dahan-dahang hinugot. Isang lumang bagay. Isang maliit na laruan. Kotse, kalawangin, sira, pero halatang luma na. At sa ilalim nito, may nakaukit. Isang pangalan,
Miguel. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kuya! Napalingon ako agad. Wala. Pero ramdam ko siya. Malapit. Kuya, nandito ako. Mabagal akong napatingin sa fountain at sa isang iglap, nagkaroon ulit ng tubig. Hindi unti-unti, biglaan. Parang may nagbukas ng gripo sa ilalim. At sa gitna, unti-unting lumitaw ang bata. Siya! Mas malinaw na ngayon. Mas detalyado. May pasa ang laig niya. May marka. Parang hinawakan. Hindi ito aksidente. Hindi siya nahulog. Tinulak siya. Hindi. Mas malala pa. Kuya! Mahina niyang sabi. Tulungan mo ko. Lumapit ako. Kahit nanginginig. Anong nangyari sa'yo? Tahimik siya sandali. Tapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Nilunod nila ako. Nanlamig ako. Sino? Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa likod ko. Dahan-dahan akong napalingon. Wala. Pagbalik ko ng tingin sa kanya, mas malapit na siya. Mga lalaki. Biglang dumilim ang paligid. Parang bumalik ang oras. At bigla kong nakita. Hindi na ako sa present. Nasa nakaraan na ako. May mga batang naglalaro. Tawanan, sigawan. Kasama nila ang batang hawak ko ngayon. Si Miguel. Masaya siya. Hanggang sa may dalawang mas matandang lalaki. Lumapit. Nangaasyar. Nanunulak. At bago pa makatakbo si Miguel, hinawakan siya. Isa sa leeg, isa sa braso, at itinulak siya sa fountain. Hindi! Kuya! Sumisigaw siya, pero walang tumulong. Tinulak siya pababa. Kahit wala namang tubig noon, biglang napuno ang fountain. At doon siya nilunod. Pinilit. Hanggang sa tumigil. Hanggang sa hindi na gumalaw. Bigla akong bumalik sa kasalukuyan. Nakahawak pa rin ako sa gilid ng fountain. Hinihingal. Nakatayo si Miguel sa harap ko. Kuya, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila, hindi ako aksidente. At doon ko naintindihan, hindi siya nagpapakita para manakot. Nagpapakita siya para magpaalam ng katotohanan. Pero bago pa ako makasagot, bigla siyang nagbago. Ang mukha niya napunit. Ang mata niya nawala. At ang bibig niya bumuka ng sobrang laki. Bakit mo ko iniwan? Hindi na siya bata. Galit na siya. Tumakbo ako. Pero alam ko na hindi pa ito tapos. Dahil ngayong alam ko na ang totoo, hindi na niya ako pakakawalan. Hindi na ako bumalik sa Diplomat Hotel pagkatapos ng araw na yon. Hindi ko na kaya. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa alam kong totoo na ang lahat. Si Miguel, hindi siya aksidente. Pinatay siya. At ngayon, alam ko na. Ilang araw akong tahimik. Hindi ako lumalabas. Hindi ako sumasagot sa mga kaibigan ko. Pero isang bagay ang hindi nawala. Siya. Tuwing gabi, may maririnig akong patak ng tubig. Patak, patak, patak. Sa una, ini-ignore ko lang. Inisip ko baka imahinasyon ko lang. Pero isang gabi, hindi na siya tumigil. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad papunta sa banyo. Bukas ang ilaw at tulad ng dati, may tubig sa sahig at may bakas ng paa papunta sa salamin. Hindi na ako nagulat. Lumapit ako at doon nakasulat ulit. Kuya. Napapikit ako. Ano ba gusto mo? Bulong ko.
Tahimik. Hanggang sa may narinig ako. Tapos na. Napadilat ako. Hindi boses ng bata. Mas mababa. Mas malamig. Dahan-dahan akong tumingin sa salamin at doon ko nakita. Hindi na si Miguel. Isang lalaki. Basang-basa. Maputla. At ang leeg niya may marka rin. Bigla akong napaatras. Ano to? At sa likod ko, may bumulong. Naaalala mo na ba? Nanigas ako. Kasi, pamilyar ang boses. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko nakita, sarili ko. Pero hindi ako. Mas bata, mas madumi, at may dugo sa kamay. Biglang bumalik lahat. Hindi alaala, kundi katotohanan. Bumalik ako sa nakaraan, hindi bilang manonood, kundi bilang parte. 3 kami noon, ako at 2 lalaki. Naglalaro, nangaasar, hanggang sa nakita namin siya, si Miguel. Tahimik, mag-isa, madaling target. Tinulak namin, pinagtawanan, hanggang sa may nagsabi, ilubog natin. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ako umalis. Hindi ako tumulong. Ako yung humawak sa braso niya. Ako yung tumawa habang sumisigaw siya. Kuya, tulong! At nung tumigil siya, tumakbo lang ako. Iniwan ko siya. Bigla akong bumalik sa kasalukuyan. Nakahiga ako sa sahig. Iiyak. Hindi pwede. Pero alam ko na. Hindi siya nagkamali. Hindi siya naligaw. Ako ang hinahanap niya. Kuya, mabagal akong napatingin sa pintuan. Nakatayo siya doon. Si Miguel. Pero hindi na siya galit. Tahimik na. At sa likod niya, may tubig na unti-unting pumapasok sa kwarto. Oras na. Napaatras ako. Hindi pwede. Patawarin mo ako. Ngumiti siya. Pero hindi masaya. Malungkot. Hindi kita kailangang patayin. Kailangan mo lang maalala. Biglang bumaha ang tubig. Malamig. Mabigat. Hindi ako makagalaw. Parang may humihila pababa. At sa huling sandali, nakita ko ulit ang fountain. Nasa loob ako. At si Miguel, nasa labas. Nakatingin. Tahimik. Habang ako, unti-unting nilulunod. Kinabukasan, may balita. Isang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng Diplomat Hotel. Sa fountain. Walang tubig ang fountain, pero basa ang katawan niya. At sa tabi niya, may isang lumang laruan, isang kotse. At sa gilid ng fountain, may bagong ukit, Miguel. At sa ilalim nito, at Kuya. Mula noon, may 2 nagpapakita sa fountain. Isang bata at isang lalaki. Parehong basa. Parehong nakatingin. At kapag may lumapit, pareho silang magsasalita. Kuya! Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.